What's up, millennials? Welcome back for another dosage of your fresh mana. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko po mag-shoutout kay Rose Reese, Pinobre Vlog, Mari Martin, Friendship Club, Hong Kong OFW Vlogger, Left French Ting. God bless sa inyo mga kapatid. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta, lalong-lalo na sa live stream. Ako po ay nagde-declare ng favor ng Diyos sa inyo. Maganda po pag-uusapan natin ngayon, millennials, dahil kasi hindi po ito ganong na pag-uusapan. Napakarami pong nagsusulputan ngayon ng mga doktrina, mga relihiyon at mga kung ano-ano mga katuruan in regard sa kaligtasan. Ang nakakalungkot po, hindi po ito na pag-uusapan, gayong ito po ay susi. Millennials, dito po sa Fresh Mana, hindi po natin pinag-uusapan ng doktrina o kahit anong simbahan para po iangat ang iyong pananampalataya. Pero pinag-uusapan po natin dito ang katotohanan because we believe that truth will set you free. So sana po, stay until the end of this video. Marami po tayong mapupulot dito. Let's go on. Ang pag-uusapan natin ngayon, millennial, is about selyo ng banal na spirito. Sealed by the Holy Spirit. Malinaw po, nahahayag sa salita ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 13. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed by the Holy Spirit of promise. Malinaw dito, millennials, the moment na ikaw ay nakarinig ng ebanghelyo at iyong pinanampalatayaan at pinaniwalaan, kung ito'y pinaniniwalaan mo, sinusunod mo mga kapatid, ikaw ay bibigyan ng selyo ng banal na espiritu. Sinabi rin po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21 to 22, now He who established us with you in Christ and anointed us is God, who is also sealed us and give us the Spirit in our heart as pledge. Ang ibig sabihin po ng salitang pledge is a thing that is given for security. Meaning, millennials, ang banal na spirito ay selyo ng bawat mananampalataya kay Kristo at higit sa lahat, ito po ay pledge. Ibinigay ito bilang security, seguridad mo. Without this, in opposite, wala ka security. Pangalawa, you are not sealed without the Holy Spirit. Kaya malinaw din po sa nahahayag. Sa Romans chapter 8 verse 9, sinabi po dito, however, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Malinaw na malinaw, millennials, yung pagkakabasa ng salita ng Diyos. Marami kang pwedeng sabihin na doktrina, marami kang pwedeng sabihin sa akin na katotohanan in regard sa kaligtasan. Pero hindi mo pwedeng tanggalin itong bagay na to na pinag-uusapan natin. Ang banal na spirito ay selyo. Ang tunay na mananampalataya, ang tunay na merong kaligtasan ay merong pong selyo. Alam niyo po, millennials, ang selyo po, hindi na po natin ito gaanong binibigyan ng bigat. Amen. Binabasa po natin to, nadadaan-daanan po natin to, pero meron po tayong ibang pinag-uusapan in regard sa kaligtasan. Hindi na po ganun kabigat yung salitang selyo sa generation na to, lalong-lalo na sa Pilipinas. Kasi po sa atin po, napakarami na po mandaraya, manloloko, magagaling mag-duplicate, mam-fake. Kaya po yung selyo, hindi na po natin binibigyan ng mabigat na kahulugan. Pero meron po mga bansa, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-a-abroad, lalong-lalo na dito sa Middle East, napaka-importante po ng selyo. Kung graduate ka ng college at hihingiin nila yung diploma mo, kailangan mo pong selyuhan to. Tapos yung selyong yun, kailangan mo pang isubmit sa embassy. Kaya hindi ka po talaga makapandadaya kasi ang embassy mismo ang mag-check po sa Pilipinas kung talaga pong legitimate yung iyong diploma. Napaka-importante po ng salitang seal nung panahon na naisulat yung Biblia. Dahil during that time po, lahat po ng mga importanteng document, lalong-lalo na yung galing po mismo sa hari, ay nilalagyan po nila ng seal sa pamamagitan ng wax o melted plastic. And then, meron pong ring, yung may authority na may signet, at ito po ay itinatatak po doon sa wax na yon. Meaning, yung document na yon ay genuine. Kung ito po ay aalisin mo o maaalis, hindi po magkakaroon ng authority yung papel na yon.
Meaning mga kapatid, ito po ay fake. Noong pong panahon ni Jesus, mga kapatid, ang tao nasisira o magtatanggal ng selyo ng mga Romano ay napaparusahan ng kamatayan. Kaya po nung si Jesus ay namatay at siya po ay inilagay na sa kanyang libingan, sinelyuhan po ito ng mga Romano upang walang sino mang disipulo niya ang makapasok doon na makapagnakaw ng kanyang bangkay. Nangangahulugan ng millennials, pag meron kang seal, ikaw ay legitimate. At nung panahon po ng Biblia, pag wala pong seal, ikaw ay fake. Wala pong authority yung document mo at you are not considered legitimate. Kahit ano pong turo meron ka, millennials, kahit ano po ang ginagawa mo, anong simbahan ang sinasamahan mo, o kung ano man doktrina meron ka, kahit na sa ulo mo yung Biblia at napakagaling mong dumoktrina, kailangan mong maselyuhan para masabi na ikaw ay legitimate. Kaya napaka-importante yung binasa natin kanina sa Romans chapter 8 verse 9. Dahil sinabi po doon, if the Spirit of God is not with you, you are not with Him. Gusto ko po kayong ibalik sa history. Noong pong panahon ng Biblia, mga kapatid, sa Old Testament, ang mga hentil po ay wala ng karapatang maligtas. Actually, pinapa-eliminate na ni Lord ang lahat ng mga hentil. Pero ito pong New Testament, dahil kalooban talaga ng Diyos na maligtas ang lahat, ipinagkaloob sa atin si Jesus upang bigyan po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay sa krus, mabayubay, at ang kanyang dugo ang maging final na maglilinis ng ating mga kasalanan at tayo ay matanggap sa kanyang kaharian. Pero bago po yun nangyari, sa Old Testament pa lang, pinaprophesy na darating yung Messiah. Ano po ba ang sinasabi tungkol dito sa Messiah? Ayon po sa nasusulat sa Isaiah chapter 7 verse 14 sa Old Testament, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel. Napaka-importante po nito. Kahit anong Kristiyano ka, pag Pasko, binabanggit po natin yan, kinakanta pa natin. At alam ko po, lahat po tayo alam natin kung anong ibig sabihin ng Emmanuel. God is with us. Matthew chapter 1 verse 22 to 23. Now all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. Behold, the virgin shall be with a child, and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated means God with us. Millennials, ang purpose po ng pagkakasilang ng ating tagapagligtas na si Jesus ay upang ikaw mismo mabuksan sa iyo ang kaligtasan, at ang kaligtasang ito mapasa iyo ang Diyos. Emmanuel, God is with you. Napaka-importante po nito. Ang Panginoon ay nasa atin na. Kaya sinasabi po dito, ipinahayag ito ng mga propeta noon. Sinabi po doon sa Matthew. Dahil doon pa sa Old Testament, sinasabi na po ni Isaiah yung sign na pagdarating ng ating pong tagapagligtas, Messiah or Emmanuel. Ito pa ipapanganak ng virgin birth, which nangyari po sa Matthew, nangyari po sa New Testament. And then, ang ibig po sabihin nun ay dumating na yung Emmanuel, which is God is with us. Kaya po napaka-importante sa mga naghahayag ng salita ng Diyos, mga pastor o mga lingkod ng Diyos, na tanungin mo sa sarili mo, am I sealed by the Holy Spirit? Kaya po sinabi sa Isaiah chapter 61 verse 1, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, and to proclaim liberty to the captives and freedom to the prisoners. Amen po. Only if you are sealed by the Holy Spirit that you can do those tasks. Otherwise po, suntok sa pader. Now let's go back to the real talk. Alam po natin, kahit po gaano kadami po yung alam natin, and even me, kasama po ako doon. Kahit gaano po kadami yung nasa ulo nating Bible verse, kahit gaano tayo kagaling mangaral, mga kapatid, we need to keep in mind that we need to be sealed by the Holy Spirit. Ang selyo na ito ay magpapatuloy lang na ikaw ay legit, totoo, na mayroong buhay ng kaligtasan. And without this Holy Spirit in you, I don't think na kahit anong doktrina meron ka, you can achieve
salvation in your life. You cannot achieve a life ng tao na meron pong salvation. Napaka-importante po ng banal na spirito para sa isang mananampalataya. Malinaw po na nahahayag sa Galatians chapter 5 verse 16-17. Tatagalugin ko na. Sinabi po dito sa verse 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu, para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng espiritu, at ang nais ng espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi nyo magagawa ang gusto nyong gawin. Napaaganda po na nabasa natin, mga kapatid. Without the Holy Spirit, it is impossible for us to live a holy life. Lagi po natin sasabihin, napakahirap pong sundin ng Biblia, napakahirap magpakabait. Kasi in fact, talaga naman po, paggising mo pa lang sa umaga, bubungad na sa television, manunood ka ng pelikula, lahat ng gagawin mo, lalabas ka, puro po panawagan ng laman ang magte-tempt sa'yo. How can you survive temptation if the Holy Spirit is not upon you? Malinaw na malinaw po doon sa sinabi sa salita na binasa natin kanina, na kapag ang banal na spirito ay nasa iyo, yung panawagan ng iyong laman ay mapapanagumpayan mo. Kaya po sinasabi po dito, mamuhay tayo ng ayon sa nais ng banal na spirito. And without you be sealed by the Holy Spirit, you will never hear the Holy Spirit. You will never feel the Holy Spirit. Lalong-lalo na sa temptation. But if you are filled by the Holy Spirit and walking in the Spirit, mga kapatid, napakatibay po ng conviction mo. Doon ka po merong kalakasan to resist temptation. Hindi po naiintindihan to ng mundo, mga kapatid, dahil kasi po hindi naman po naiituro yung pagpapalakas ng banal na spirito. Kahit po mga Kristiyano mismo na sealed na ng banal na spirito, hindi pa rin po makalakad ng may kabanalan kasi napakahina po ng banal na spirito sa kanya. Sinabi po sa Ephesians chapter 4 verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed by the day of redemption. You are sealed by the Holy Spirit in the day of redemption, yung araw na ikaw ay na-redeem, nung ikaw ay nagsuko ng buhay, humingi ng tawad sa pamamagitan ng repentance. You are sealed by the Holy Spirit. Napakalakas ng banal na spirito sa iyo. Kaya po pag kayong bago ka pa lang na merong repentance, napakalakas mo, gusto mong mag-share ng gospel, ang init mo, amen po. And then later on, as years goes by, ikaw po ay pahina na ng pahina. Bakit po? The Holy Spirit is a person. He is in you. And every sin na ginagawa mo, He is grieving. At pag nagigrieve ang banal na spirito, hindi mo alam, He is not there anymore. And without the Holy Spirit, there will be no conviction, and you will be callous. Yung mga kasalanan, wala na pong dating sa'yo. It will become natural again that your flesh will resurface. Tataas po uli yung iyong flesh. At pag tumaas ang flesh, mga kapatid, lahat ng makamundong bagay, yan na ang i-enjoy mo. And you are back to a fleshly life. Be a legitimate Christian. Be sealed by the Holy Spirit. Paano po ba natin mapapalakas ang ating banal na spirito sa atin? Mga kapatid, makipagniig tayo sa Panginoon. Huwag po natin ipawalang bahala ang pagpipray, ang pagko-quiet time, ang pag-worship. Pumupunta po tayo sa simbahan, and that is corporate worship. Pero meron din po tayong obligasyon dahil po relasyon itong pinasok natin. Dapat po, meron po tayong continuous communication with the Lord. Ito po yung magde-develop sa atin ng pag-ibig sa Kanya. At the same time, the Holy Spirit will become strong in us. Ito pong sealed natin. Lalakas siya ng lalakas sa loob. Pag ikaw po ay laging nananalangin, nagwo-worship ka, meron ka pang devotion. Pag-uusapan po natin yung devotion na yan later on kung paano po mag-devotion. Lahat po ng sangkap para palakasin yung banal na spirito, gagawan po natin ng content yan. Pero mga kapatid, gusto ko lang po na magkaroon kayo ng awareness. Stop concentrating with doctrines. Stop concentrating, mga kapatid, masyado sa pagsasaulo ng Biblia para gumaling kang magdebate, mga kapatid.
Yes, you should know the Bible, but at the same time, hindi po magiging maganda yung dating ng salita ng Diyos sa mga buhay natin if hindi natin palalakasin yung banal na spirito sa buhay din natin. God is with us. Bit natin siya sa lahat ng mga ginagawa natin. Mga kapatid, napakaganda po na alamin natin yung banal na spirito, na meron pong malakas na banal na spirito sa atin. Intindi po natin yung salita. Fresh manna will always be with you. Fresh revelation will open up with you. Iba po ang dating ng pagbabasa mo ng Biblia. Hindi po ito magiging head knowledge lamang. Mismong ang Biblia mismo, mangungusap sa iyo. Like what I am doing now, kung bakit po nakaka-create tayo ng content na to. Nangungusap yung banal na spirito kung ano yung dapat itapik at yung dapat na ipamahagi sa tao para magkaroon po ng kaliwanagan. Because truth will set you free, kapatid. Mga kapatid, without the Holy Spirit, this world will give us a wisdom that will lie upon us, at tatanggapin natin yung mga kasinungalingan na yan, mga kapatid. Sipin mo, kahit na nagbabasa ka na ng Biblia, ikaw ay mananampalataya na at ginagawa mo na yung tingin mong tama, hindi pa rin po maayos-ayos yung ating pong mindset. Pag tayo po yung namumroblema, hinihiling natin at hinahanap natin ng Diyos at sabihin natin, Lord, gusto kita maramdaman, gusto kita makita. Which in fact, kung talagang ikaw ay ligtas, and Emmanuel is upon you, God is with you, nasa iyo ang Diyos, nasa iyo na yung Diyos eh. Silyado ka ng banal na spirito eh. Amen po. Actually, if the Holy Spirit is upon you, joy is a fruit of the Spirit. Kaya kahit anong circumstances, ikaw po ay laging may joy. Kaya po ang kalakasan sa iyo iba. Kahit may problema ka, kaya mong ngumiti. Why? Because of the Holy Spirit. Holy Spirit is very important in us. We need to take care of Him inside us. Make it stronger. Make it intimate. This is very important. If you like this video, if you like this content, if you are blessed by this content, hit the like button, subscribe, and hit the bell para po sa mga bago nating content. God bless po and Shalom.